Muli pagbati na sa mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kalakbay ng Radyo Maria, at welcome sa ating programang Buksan ang Biblia. At kung nais nyo pong makibahagi, makipaghuntahan po sa ating programa, maaari po kayong tumawag sa ating telephone number 982-1789 at ang ating area code po dito sa Tarlac ay 045. At kung po, maaari nyo rin pong ipadala sa ating text line 0998-980-2664. Ganoon din po sa mga social media accounts ng Radyo Maria sa atin pong Facebook Messenger at ganoon din po dito sa ating FB Live. At ngayon po atin ang i-welcome ang ating program host, Reverend Father Vic De Jesus. Magandang gabi, Father. Magandang gabi, Brother Antol. Magandang umaga, tanghali o gabi sa lahat ng ating mga kalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo at dito po sa ating bansang Pilipinas. Sa atin pong pagsisimula ng ating palatuntunang buksan ng Biblia, tulad ng dati, tayo po ay manahimik sandali at manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, na bukal ng buhay at liwanag at katotohanan, buksan po ninyo ang aming isip ng aming maunawaan ng inyong banal na salita. Buksan ang aming mga puso upang aming mahalin ito at buksan ang aming mga palad upang aming ibahagi sa iba at maisagawa ang mapanligtas na katotohanang ipinahayag ng Santa Biblia. Pinagdarasal din po namin lahat ng mga kalakbay namin dito sa Radyo Maria Philippines at sa lahat ng mga kanilang mga minamahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga may sakit. Nawa Panginoon, kasihan niyo sila at basbasan din ang lahat ng nakikimamay at nagmamalasakit sa kanila at naglilingkod sa mga may sakit. Pinagdarasal namin lahat ng may mga suliranin sa pamilya, sa mga ugnayan ng mga manggagawa at mga ng kanilang mga employer, lahat ng mga naghahanap ng trabaho o underemployed or unemployed. Nawa Panginoon ay tulungan niyo sila sa pamamagitan ng inyong espiritu at ng mga may magagandang loob. Ang lahat po ng aming panalangin ngayon, lalong-lalo na sa Semana Santa, ay isinasabay namin sa mga panalangin ng aming mahal na inang Mater Dolorosa, nawa sa aming pakikiisa sa Kanya at sa pagpapakasakit ng Kanyang anak na si Jesus, kaming lahat ay maging mas mabuting mga tagasunod, mga misyonerong disipulo. Ang lahat po ng aming panalangin ay niling namin sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mga kalakbay, mga nakikinig ngayon sa ating palatuntunang buksan ng Biblia, bago po tayo bumalik sa ating pag-aaral, masusing pag-aaral, pagbabasa ng Ebanghelyo ni Marcos, paalala lang po na ngayong Semana Santa ay napakagandang panahon para talagang buksan ang Biblia at basahin ng tuloy-tuloy ang mga Ebanghelyo, lalong-lalo na ang mga salaysay tungkol sa pagpapakasakit or passion, kamatayan, death, at muling pagkabuhay, resurrection ng ating Panginoon. Yun ang tinatawag nating Paschal Mystery sa Ingles, Misteryo Pascual sa Kastila at Filipino, at misteryo din po ng Pasko na ilang beses ko pong pinagdidiinan na ang tamang pagsali ng salitang Pasko sa Filipino ay pagtawid. No? Batay dun po sa Exodus chapter 12. Kaya po, para talagang maunawaan natin ang Misteryo Pascual nitong natin pinagdiriwang mula sa Huwebes Santo hanggang sa Linggo ng Muling Pagkabuhay, ay mabuting basahin po natin ang Exodus.
no? The book of Exodus, chapter 12. Kasi po, yun ang kwento ng unang Paskwa o unang Pasko. Hindi po yun ang kapanganakan ni Jesus, kundi yung kwento ng pagliligtas ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng dugo ng mahiwagang kordero. No? Na ngayon, sa Bagong Tipan, ay ating sinasamba bilang kordero naman ng Diyos ay si Jesus. No? Na tunay na Diyos at tunay na tao, at sa pamamagitan ng kanyang pakikiisa sa ating pagkatao, ay nadadamay tayo, nagkakaroon tayo ng pakikiisa at pakikilahok sa misteryo ng kanyang pagka-Diyos, no? Na siyang pumapawi ng kasalanan at kadiliman at kamatayan. Okay, tapos ngayon po ay sa araw-araw napakahalaga ng mga pagbasa na ginagamit sa misa. Ngayon, kahit hindi po tayo nakakapagsimba, ay napakadali po sa awitatpapuri.com. Mababasa natin lahat ng pagbasa sa bawat araw na ginawa ng Diyos. No? Na ang mga pagbasa sa simbahan ay mayroong nagmagandang loob na gumawa ng website na kung tawagin ay awitatpapuri.com. Tuloy-tuloy po yung awit at papuri, walang patlang, walang blank. At doon nakikita po ninyo ang mga pagbasa. At kung hindi kayo makapagbasa, meron din pong audio binabasa para sa inyo. No? At yung Lunes Santo, Martes Santo at Miyerkules Santo, ang unang pagbasa ay galing sa Propeta Isaías. No? So, kahapon, ngayong Martes Santo at bukas, mapupunan ninyo galing sa iisang aklat. No? Dahil po, parang hinahati-hati para sa atin kasi nga kung sa isang araw lang ilalagay, masyadong mahaba ang babasahin. Pero makikita po ninyo ang misteryo ng propesiya ni Propeta Isaías na nagkatotoo sa ating Panginoon sa Kristo. Na lumabas na ang kanyang pagkamanliligtas at pagkamesiya ay hindi kaparis ng isang haring puspos ng kapangyarihan at papatayin ang kanyang mga kaaway. Hindi ganon ang Panginoong Jesus. No? Ang talagang kaaway ay ang kasalanan at nais niyang mailigtas ang lahat. No? Kaya pati ang mga Romano at Pariseo mula sa krus, sinabi niya sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Ama, tawagin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No. So, tatlong basa kahapon, ngayon at bukas ay tungkol ay sabihin ito na lang kung ihinula na noon ng Propeta Isaías na siyang magliligtas hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi sa pamamagitan ng poot na pumapatay, kundi sa isang nagtitiis ng hirap at panghi at kasalanan ng iba, ngunit isang mahiwagang paraan ay at sa kapangyarihan ng Diyos Ama ay magtatagumpay laban sa mga kaaway, laban sa kasamaan, at ang kanyang paghihirap ay magiging pagpapaginhawa sa atin. At sinabi, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, no, yung kanyang stripes, yung mga sugat niya, tayo naman daw ay gagaling ang ating mga sugat na dulot ng kasalanan at kamatayan at kadiliman. So, yan isa kong mungkahi sa inyo, please, lalo na ngayon at lalo na sa bukas, half day na lang ang trabaho ayon sa gobyerno, no? May panahon tayo kahit konti lang, basahin natin ang Propeta Isaías na binabasa sa simbahan
ngayong mga araw no ng banal na linggo. Tapos po, bago pa tayo pumunta ulit sa Matthew chapter 8, paalala lang po, hindi to masyadong malinaw sa lahat. Kaya ganito po yan. Ang huli na pong araw ng Kwaresma ay ang umaga lamang, ang daylight hours lamang ng tinatawag nating Huwebes Santo. No? Ang pagdating na po ng paglubog ng araw sa Huwebes, okay, tapos na po ang Kwaresma. Hindi na po Kwaresma, hindi na po Lent ang Holy Thursday, hindi rin po Lent ang Good Friday. Akala na iba, ito'y Lent. Hindi po. At ang Sabado de Gloria, Black Saturday, Sabado de Gloria, siyempre, ay Pasko na. No? Sa totoo lang po, ang 3 araw mula Huwebes Santo ng gabi hanggang Linggo ng muling pagkabuhay ng gabi, yun po ang 3 mahal na araw or 3 araw ng Pasko. Okay, 3 araw ng Pasko. The Triduum, sa Tagalog, kasila, Triduo Pascual. Sa English, Paschal Triduum. Sa Filipino po ay 3 araw ng Pasko. No? Ngayon, may mas mahaba pang kapanahunan sa ating kalendaryong Katoliko Kristiyano na tinatawag din natin Pasko, na magmumula po ang ito mula sa Holy Thursday, na pagkapasko na po yon, pero lalo na mula sa Easter Sunday ngayong taon, April 20. Alam po niyo kasi movable ang mga date ng Pasko ng kamatayan uling pagkabuhay ng ating tagapagligtas na kordero ng Diyos, no? Na si Jesus. Movable date, no? Batay po yan sa lunar calendar na ginagamit din ng mga Hudyo. Okay. So, to make a long story short, gaano kahaba po ba ang pagdiriwang natin itong Pasko? Ito po ay hanggang June 9. Titikin ko lang. Ito po kasi ay mahabang panahon, 50 days, no? Natin dito na po. Ito po ay June 8 pala po. June 8, yan po ang Pentecostes. Tama. Yes. Pentecostes po yan. That is the last day of ang tinatawag na Easter. Okay? Bakit ko po sinasabi ito? Para makita po natin na yung 4 na pong araw na paghahanda ay para sa itong ang pinaka mahalagang 3 mahal na araw ng Pasko, no? Na this year ay mula sa gabi ng April 17 gabi hanggang April 20 ng gabi ay yun po ang 3 mahal na araw. Pakakalain nyo, Father, 4 na araw yon kasi 17, 18, 19, 20, 4. Hindi po. Kasi po, ginagamit ng simbahan ang pagbibilang ng araw na ginagawa ng mga Hudyo. Sa kanila, ang araw ay nagsisimula sa gabi. Okay, explain po. So in other words, sa Bispera. So, ito pong Huwebes Santo, sa totoo, ay sa Jewish time, nagsisimula po yan sa 6 p.m. ng April 17. Doon nagsisimula ang unang araw. At yun ngang April 18, okay, ng gabi, yun na po ang unang araw. Mahalata po ninyong sakop na rin po yung sinasabi nating namatay si Jesus ng alas 3. Okay? Alas 3. At yun po ay nasa Friday na natin, pero sa totoo lang ay sa kanila ay the first day pa lang po yun. So he actually died on the first day
And kaya nga, on the third day, He rose again. Kasi ang unang araw ay 17 sundown or sunset up to 18 sunset. That is the first 24 hours, isa nga, the first day. Tapos, ang second day is April 18 or Friday evening or sun up. Pag nag-set na ang sun, Friday evening, yun ang tinatawag na second day. Kumbaga, ayan, again, from the sunset of Friday the 18th to the sunset of the 19th is the second day. So, parang, sa totoo lang, parang Friday at Saturday pa lang. So, 2 days. Tapos, magsisimula ang Sunday sa Jewish reckoning of time, April 19 ng alas 6 ng gabi sa atin ay simula na ng third day. Intindihan po ninyo. So, sa liturgy po, ang third day ay magsisimula sa evening prayer ng Saturday, April 19 up to the evening prayer of April 20. No? Ngayon, yung pinakamahalagang misa ay yung pong ginagawa noon sa hating gabi, no? Ika nga sa 12 midnight na po na siya namang simula ng April 20. Pero dahil hirap na mga tao magpuyat, tapos ang hirap umuwi, baka dahil sa traffic, so ang pagdiriwang nito tinatawag natin Easter Vigil o Paschal Vigil ay sa April 19 ng gabi. Minsan ang mga simbahan 8 o'clock lang ginagawa na, iba 6 o'clock. Kasi nga sa dami ng tao, dami ng sasakyan, pag ginawa mo pa ng alas 12 ng gabi, ay baka tapos traffic, baka alas 4 na makauwi yung mga tao on April 20. Okay. So, isa po, yun po ang second point ko. The third point, of course, is lalong-lalo na po dapat basahin natin ang lahat ng pagbasa para sa mga araw na iyon na mahanap naman natin sa awitatpatpuri.com. Or yung ibang gusto sa wikang English, hanapin nyo lang United States Catholic Conference of Bishops, yung website nila ron. Nandun ang daily reading, no? In English. Ang napakaganda po kung mababasa po ninyo yung siyam na pagbasa para sa Pasko na muling pagkabuhay sa Bihilya. No? Bihilya po, vigil. Ano po ba ang vigil? Lamay, walang tulugan. No? Sa totoo lang, ganun po ang ginagawa noon. Naglalamay ang mga tao gabing-gabi tapos hanggang sa pagsikat na ng araw. Ang mga protestante, ginagawa nila yung sunrise worship or parang celebration, sunrise na parang si Jesus ay muling nabuhay sa pagbubukang liwayway o pagsikat ng araw ng linggo ng muling pagkabuhay. Tayo, meron tayong mga kagawian na tinatawag na salubong o enkwentro na ginagawa natin. Pero anyway, maaari na naman yung saliktisin ng tungkol dyan. Pero ngayon, babalik po tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos na po. Ngayon po ay sana po ay buklatin niyo na po ang inyong mga Biblia at dalhin niyo na po sa chapter 8, no, ng Ebanghelyo ni Marcos. Dahil ngayon po ay napakahalaga nito para sa mga mahal na araw na dumarating. Okay. So, nandiyan na po ba kayo? Nabuksan na po ba ninyo? Sana mabuksan na ninyo ang tawag dito, ang inyong Biblia sa Mark chapter 8. Nasimulan na po natin ang Mark chapter 8. Pero, teka, bakit nawala yung aking page? So,
Nagsimula po ang Mark chapter 8 sa ilang mga pangyayari na nagpapakita na miski ang mga disipulo at apostol ni Jesus ay hindi siya masyadong kilala. Hindi nila masyadong nauunawaan ang kanyang pagiging, no? Parang hindi nila nakita ang kaugnayan, mahimalang pagpapakain ni Jesus sa ilang, no? Sino pa ang nagpapakain sa mga tao sa ilang? Kundi ang Diyos, no? Yung kaugnayan na ito sa mga himala ni Jesus, hindi nila nakita na si Jesus ang siya nangang pinadala ng Diyos Ama, no, para pasinayahan ang paghahari ng Diyos, no? Para sa mga hindi nakakaintindi, pasinaya, it means inauguration, no? Formal na pagsisimula, no? Sa isang di mapantayang paraan, ang paghahari ng Diyos ay pinasinayahan, no? Pasinaya, no? Inauguration ni Jesucristo, no? At yung kanyang mga himala ay mga palatandaan ng mahiwaga niyang kasinuhan, his mysterious identity. And dito po sa Kabanata 8 ng ating Ebanghelyo ni Marcos ay parang may mabubuksan na ang kanilang mata, no? Mas ipakikilala ni Jesus ang misteryo ng kanyang pagiging tagapagligtas. Ano po? Muna, kakaroon akong technical problem dito sa ating internet. Sa opisina, so English Bible ko dito, pero sa internet naman, mahahanap sa BibleGateway.com ang halos lahat ng mga edisyon ng Biblia sa iba't ibang wika. Pero ngayon, kanina nakuha ko na nawala. Brother Randolph ba, ikaw ba dyan, ma-access mo yung BibleGateway.com at hanapin yung magandang balita Biblia? So, bakit ayaw nito hindi na bale. I will use simultaneous translation. Basahin natin excuse me. Natapos po natin yung ating huling palatuntunan, yung pagtalakay sa chapter 8 ng Ebanghelyo ni Marcos, mga bersikulo sa ng Biblia, sa Mark chapter 8, yung pong verses 14 to 21, no? Na pinakita na parang hindi nagigets. hindi nakukuha, naintindihan ng mga mismo disipulo ni Jesus. Hindi nila naintindihan ang tunay na kahulugan ng mga himala, yung pagpapakain ng apat na libo, pagkatapos pakainin noon din sa chapter 6 ang 5,000, no? So kung titingnan po natin, ito yung pagtatanong ni Jesus sa kanila. Okay? Mark chapter 8 verse 17 po. Sinabi ni Jesus sa kanila, no? Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapan kayo walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita?
Bakit hindi kayo makarinig? Ibang tao, ilang kain ang puno ninyo ng lumabis na pagkain? 12 po, tugon nila. At nagpaghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao. Ilang kaing napuno ninyo? Tanong niya. 7 po, muli nilang sagot. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito? Tanong niya. No? So parang naiinis po ang Panginoon Jesus kasi sa palagay niya, hindi nila nakikita na siya ay talagang unang-una, makapangyarihan. Nag-aalala po sila kasi sabi, ay, hindi tayo nakapagdala ng tinapay dito sa bangka. Oh. At ngayon, nag-aalala sila. Dahil daw, paano yon? Wala tayong makakain. Parang nakalimutan na naglaho na parang bula na ang kanilang guro, ang kanilang rabbi o rabbi, ay si Jesus na nagparami ng tinapay na gano'n na naman ang dami na 7 kaing ang natira. No? So, parang wala silang pang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. So, makikita natin na mula Mark chapter 1 hanggang Mark chapter 8, parang tagun-tago pa ang misteryo tungkol sa tunay na kasinuhan o identity ni Jesucristo pati sa kanyang mga disipulo. Kung ang mga disipulo nahihirapan, paano pa yung mga Pariseo? No? Okay. So ngayon, makikita natin ang sunod na bahagi nitong 8, Marcos 8, ay isang pagpapagaling ng isang lalaking bulag. No? Tandaan ninyo, a few verses bago to sabihin, di ba sinabi ni Jesus, ano ba kayo? Wala ba kayong mata? Bakit di nyo nakikita? Tapos wala ba kayong tainga? So, ito ngayon ay merong kwento na parang simbolo rin ng unti-unting pagbubukas ng kamalayan ng mga disipulo. Pero ito basahin na po natin. Kayo po ay nakikinig sa Radio Maria Philippines, bringing Christ to your home. Ito po ang palatuntunang buksan ng Biblia. Buksan po ninyo ngayon ang Biblia nyo sa Mark chapter 8, verses 22 and following, no? Up to verse 26. Okay. So, pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Tinakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga taong para silang mga punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maaari ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik sa bayan." Okay, ito po ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Sa patuloy po itong tema na si Jesus ayaw niyang masyadong mabulgar. Hindi naman, vulgar is a bad word. Hindi maganda. Ayaw niyang masyadong tahasan o direct o masyadong hayag. Ayaw niyang masyadong hayag na hayag ang kanyang mga gawa na may kapangyarihan, no? His works of power, no? At ang kanyang mga himala. Kaya nga inilayo niya yung itong papagalingin niyang bulag doon sila sa labas ng bayan. Tapos nung gumaling, sinabi pa niya, "Huwag ka nang bumalik sa bayan." No? Lumayo ka muna doon. Kasi ayaw niya ng publicity, no? Ayaw niya ng
ito na naman, hindi lang nagpakain ng marami, pati bulag ay napagaling. Kasi hanggang doon lang nakikita nila na siya isang pwedeng gawing hari kasi nakakagawa ng himala, ha? At magdadala ng mga biyaya, pagkain, healthcare, ganyan-ganyan. Pero hindi nila ganap pang naiintindihan na siya ay Mesiyas na hindi magiging hari kapares ng hari ng mundo, no? Makamundong hari. Ang kanya wala siyang koronang ginto, no? Hindi siya sumasakay sa maringal na mga kabayo, mga matatanga. Ang sinakyan niya ay isa lamang asno or donkey, po. So ito po ay bahagi pa ng tinatawag na pinalakay na nating tinatawag na lihim ng Mesiyas, no? Messianic secret, no? Yung pagiging parang mapaglihim si Jesus, ayaw niyang makilala siya o masyadong ipagsabi ng mga tao na siya na nga ang Mesiyas. Kasi kilala niya ang mga tao, mali ang kanilang inaasahan sa kanya, no? Ayaw niyang baka mamaya sabi, halika na, magrevolusyon na tayo, at kami ng hukbo, ikaw ang hari ka, tapos ngayon ito, utasin natin ng mga Romano, papatayin natin silang lahat na umapi sa bayang Israel, no? Hindi po yun ang kanyang pagka-Mesiyas. Kaya ngayon, magpatuloy po tayo, no, mga Gileon sa kalakbay, papagbabasa ng chapter 8 ng Ebanghelyo ni Marcos, 27 hanggang 30. Okay? At magiging malinaw pa itong sinasabi kong Messianic secret sa Ingles o lihim messianico, no? Lihim ng Mesiyas, no? Pagkamalihim itong Mesiyas na ito. Ang pamagat po nitong bahaging ito ay ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Mark chapter 8 verses 27 to 30. Napakahalaga po nito. Okay? Babasahin na po natin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay Marco. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Tanong niya. Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mga kalakbay, na-get nyo yun? Tama ang sagot ni Pedro. Kayo po ang Kristo, no? Ano po ang salitang Kristong Pilipino at Kastila? Galing yan sa salitang Griego, Christos. At yun po ang salita sa Hebreo naman ay Mashiach, no? Or Messiah sa Spanish and Filipino, Messiah sa English, no? So again, Messiah and Christ are the same title, no? The Messiah is anointed to bring the salvation of God. The Christos, the Christ, is chrismated. Chrism means oil. Ayun, pinahiran din, anointed, no? Na sugo ng Diyos. Okay. Pero anong sinabi ni Jesus? Hindi sasabihin, okay, tumpak, ako nga ang Kristo. Abay, sinabi niya, mahigpit na utos niya, huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. No? No? Ano yon? Huwag mo sasabihin sa iba na ako ang Kristo. Ba't ganon? Ano? Pero alam na natin, kasi nga, sa darating pang mga bersikulo, itong napakahalagang kabanata nitong Ebanghelyo ni Marcos, mas makikita na natin ang misteryo
ng kanyang pagka-Mesiyas at pagka-Kristo. Kasi alam niya, miski ito mga disipulo, excited yung mga yan. Pag sinabing si Jesus ay si Kristo, ayun na nga, akala nila political Messiah si Jesus. Siya ay magiging hari na magkakaroon ng armed forces at ng revolusyong madugo para pagpapatayin ng mga Romano para mailigtas ang Israel mula sa pagkaalipin sa mga Romano, no? Kaya sabi ni Jesus, tama ang sagot nyo, pero hindi naman tama ang inyong pagkakaunawa. At ano ang tamang pagkakaunawa sa misteryo ng kanyang pagiging Kristo? Ito na po. Mga kapatid, buksan ninyo ang Biblia nyo, please. Marcos 8, 31 hanggang sa dulo. No? Okay. Ang dulo po ay verse 38. No? 8:31 to 38. Basahin po natin. Ang pamagat po nito sa Magandang Balita Biblia na may Deuterocanonical ay ang unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito po ang ating ipinagdiriwang sa 3 mahal na araw, no, nagsisimula sa Huwebes Santo ng gabi. Okay. Basahin na po natin ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila, at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano bang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikahihiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Wow! Mga kapatid, ayan na. Ito ang talagang mahiwaga, no? Napahiya si Pedro. Parang pinagsabihan niya si Jesus daw, no? Na, what? Lord, wag ka naman ganyan magsalita. No? Anong pinagsasabi mo? Ikaw nga, diba? Ikaw nga ang Kristo. Ikaw magliligtas sa amin. So, ano sinasabi kung hindi ka tatanggapin ng mga ng Israel? Ikaw nga ang Kristo ng Israel, ang tagapagligtas sa Israel. At hindi siya makapaniwala na ang Mesiyas ay ganong mapapahamak, na ganong ipapapatay daw, no? At itatakwil ng lahat ng mga marunong tungkol sa kautusan, ng mga tagapagturo ng kautusan, mga punong pari, no? So, hindi talaga, bagamat tama ang answer
ni Pedro nung tinanong ni Jesus, sino ba ako? Ayon sa inyo, kayo po ang Kristo, sabi ni San Pedro. Pero tama na lang na sinabi ni Jesus, huwag kang magsasabi-sabi sa mga tao na ako ang Kristo, no? Kasi hindi mo na naiintindihan naman kung anong pagka-Kristo ko. So ngayon, pinaliliwanagan ni Jesus ang kanyang pagka-Kristo, ang kanyang pagiging tagapagligtas, ang kanyang pagkahirang. Siya ang hinirang na magdurusa at mamamatay, aapihin, susugatan. At yan po ay nabasa natin. Kung kayo nagsimbang kanina, nandyan at kahapon, yung pong mahiwagang hula ni Propeta Isaías na ay magpapadala ang Panginoon ng nagdurusang lingkod, the suffering servant of Yahweh, na sa isang mahiwagang paraan ay magliligtas sa kanyang bayang minamahal. Okay, so ito pong verses na ito ay mahalaga para sa lahat ng mga Kristiyano. Kasi ngayon, tinatawag natin si Jesus na Panginoon. Alam niyo po, pag sinabing Panginoon, Lord, parang ano yan lalo na pag sinabing Panginoong may lupa, yan po ay isang pamagat ng kapangyarihan, yaman, no? At ang mataas na antas ng mga tao, malalaking tao, ika nga, ano? Pero si Jesus ay ahamakin, no? At aapihin at hindi paniniwalaan, salipay itatakwil, tapos palalabasin na kriminal at ipagpapalit kay Barabas, at itatakwil, no? At ipapapatay. Paano ka makakaligtas kung ikay patay? No? Ang kailangan namin, sabi ng mga Israelita siguro, ang kailangan namin ay hari na makapangyarihan na susundin ng lahat ng mga tao, magre-revolution tayo. Okay? Tapos magiging parang general at marunong sumakay sa kabayo. Tapos lulusubin ang palasyo ng Roman governador at papatayin. Hindi Umise ay hida ay mamamatay. Huli, parang hindi nila na-get. Tingnan mo, wala pa na sila narinig. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi na po nagkuha yun. Hindi na naunaraan pa yun. At ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Yan ang sinabi ni Jesus, pero hindi niya lang sinabi yung kay Pedro, no? Kasi nga tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad, saka sinabi niya kay Pedro, Satanas, umalis ka sa harap ko, no? Parang naklaking insulto, no? Kasi nga parang tinutukso na naman si Jesus. Ang kapag sa akin, yes, kinakwil yung noong tukso ng Satanas, no? Kaya ngayon, sinasabi niya, at isa akin ngayon, rin siya ang tagapagligtas. May mga himala siya ginagawa. At ang pinakamagiging himala, inihintay nga natin na siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ngayon, pang araw-araw nating pagsunod sa misteryosong tagapagligtas, itong misteryosong Kristo. By the way, kailan mulan anak ng tao ay kailangang magdanas sa niya ay anak ng tao, no? Bakit? Ipinaliwanag ko na, pero hindi pa nakakinig, kaya malaman ninyo. Basahin po ninyo ang
lahat ni Propeta Daniel. At yon ang tinituring ni Jesus. Sa madaling sinasabi ni Jesus, yaong mahiwagang persona doon sa pangitain ni Daniel, na isa daw anak ng tao na parang dakilang-dakila na maluwalhati, na parang kasama ng Ancient of Days, no, nung na siyang tinutukoy ang Panginoong Diyos Ama, no? Yun siya, no? Siya ay mahiwaga, hindi niyo maintindihan ng kaya ang tawag niya sa niya anak ng tao. Kahit kasi nga sa ibang ebanghelyo ay sa pagkakasal ni Pedro na you are Christ, the Son of the Living God, kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ni Jesus, Simon, hindi yan, yung kaalamang yan ay hindi galing sa tao, kundi iginawad sa iyo ng Ama, ng Diyos. No? So, tama na talagang siya ay Kristo, no? Pero, hanggang sa huli, hindi niya sinabi yon tungkol sa sarili niya kasi masyadong maraming baggage. Pag sinabi mo sa Hudyo na ako'y Kristo, ibig sabihin nun, mandirigma ka na magdadala ng kaligtasan sa pagkaapi mula sa mga banyaga, etc., etc. Ano po? Pero alam naman natin na ang mga Romano ay patuloy pa rin inapi ang Israel. Tinurog nga nilang Jerusalem noong taong 70 Christian era, 70 ay dinurog nilang Jerusalem. Tapos pinahirapan nila ang Kristiyano. Diba? Tinurog San Pablo, pinako. Ang Romano ang yon. Noong nasa Roma, ang mga ninuno, mga apoban ni Caesar, ni Julius Caesar, ni Augustus Caesar, wala. Ubos sila. Naroon na ngayon sa Roma ay ang mga Kristiyano. No? Okay. So, malapit na tayong matapos. Ito pong bagay na bagay ngayon sa ating mahal na mahal na araw, yung sinasabi sa verses 34 and following, no? Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, syempre lahat tayong mga nakikinig ngayon, gusto nating sumunod kay Jesus. Ano daw dapat natin gawin? Itakwil ang ating sarili. Wow. Okay? At pasanin ang kanyang krus. Ngayon, ano po ang krus ni Jesus? Wala na naman yun. Hanapin pa natin. Ano na yun? Sabi ng iba, meron pang mga pulpito. Ang krus ni Jesus ay ang pagpapakasakit at paghihirap na tinanggap niya alang-alang sa pagtalima sa kalooban ng Diyos Ama. Ulitin ko po yun. Ano ang ibig sabihin ng krus ni Jesus? Ito po ang paghihirap at pagpapakasakit at pagmamalasakit at lahat ng tinanggap niyang hirap bilang pagtalima, pagsunod sa kalooban ng Ama. At kalooban ng Ama na ipahayag niya ang mabuting balita na ang Diyos ay amang mapagmahal at maawain, nagpapatawad sa mga bukas sa pagsisisi at nagdadala ng pagmamahal na ibang klase, no? Sa mundo, pagmamahal pati sa mga kaaway, babaguhin ang mukha ng lupa, no? So, another way in English, the cross of Christ is suffering that we take on out of love, or is the effect of our obedience, our pagtalima, our pagtunod sa kalooban ng Diyos, the will of the Father. No? And of course,
And that is why we'll be born. Iliwag natin ang ating pagiging born again. Ano? Sa tubig ng buhay, ibiwisik sa atin na nagpapaalala sa atin ng binyag. Na doon, ang tubig ng buhay ay ang dugo ni Kristo. No? Ang dugong nagbibigay buhay. No? Na naguhugas ng mga kasalanan. Na isa pong kahiwagaan at himala. Dahil ang dugo, pag ginamit mo sa paglalaba, ay magmamantsa. Pero hindi po ganoon. Tingnan nyo sa aklat ng Revelation or pahayag, ay ang dugo daw ng kordero na siyang sagisag ni Jesus, sumasagit ni Jesus, ay doon hinugasan ang mga damit ng mga sumasampalataya sa kanya at mga pinatay, mga martir, at ang mga damit ay naging puting-puting-puti. Malinis na malinis, nakasisilaw na puti. No? Yun po ang misteryo ng pagbinyag. Ano? Paglublob natin kasama ni Kristo, parang lumulublob muna sa tubig ng kamatayan para tayong nalulunod na mamatay tayo. Kailan tayo mamatay sa sarili at mamatay kasama ni Kristo upang umahon naman. So the waters of death, ang tubig ng kamatayan, ay ginagawa ni Jesus tubig ng buhay. No? Dahil nga siya ang tagapagdala. No? Siya ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay ang Diyos Ama ay pinadala ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, sabi ng Ebanghelyo ni Juan, ay hindi mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong buhay na walang hanggan? Buhay ng Diyos yon. Na tayo ay maaring mabuhay kasama ang Diyos. No? Hindi tayo magiging Diyos, pero dahil tayo ay magiging kalahok, no? Participation, partakers in the divine life, no? In the divine nature. Okay? Kaya sinasabi sa atin ngayon, tingnan mo, pumili ka. O, anong gusto mo? Maging makamundo? At kamtan ang buong daigdig para sa sarili mo, pero mapapahamak naman ang iyong sarili, yung ba ang gusto mo? No? Nahanapin mo ang sarap ng buhay, lagi na lamang masaya, pero yung kasiyahang hindi galing sa Panginoon, kapangyarihan, paghanga ng mga tao, yun ba ang gusto mo? Ang sabi ni Jesus, ako, kung gusto mong sumunod sa akin, ang aking paraan para sa buhay, mabuhay ng walang hanggan ay karukhaan, poverty. Ang ibig sabihin nun ay ang aasahan ko lamang talaga ay ang kagandahang loob ng Diyos. No? Doon ako aasa. Hindi ko aangkinin ang anuman bilang akin hanggang hindi ito malinaw na handog ng Panginoon sa akin. No? So, ang tanging yaman ko ay ang Panginoong Diyos, no? At ang kanyang salita. At ang aking paraan ay ang pagbata ng paghihirap, ang pagpapakumbaba, pagtanggap ng pag-aalipusta, alang-alang sa pag-ibig. Ito po ang dakilang misteryo ng krus, mga kapatid. No? So, tapos meron pambabala ang Panginoon, huwag niyong ikahiya ako at aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao dahil huwag sasama loob niya, ikahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya. Taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. So dito nakikita rin natin na siya ay nasa antas ng Diyos. Taglay niya ang kapangyarihan, the authority, the power of the Father. And you cannot have that if you are not divine. Siya ay Diyos. No? Tunay siyang Diyos. Yun nga lang ay inapo niya isang makataong kalikasan. No? We embrace a human nature and united it to His eternal divine nature. Ay, naku, ang bilis ng panahon. Sige po, mga kapatid, brother, may mga nagparamdam sa Facebook
sa ating Facebook Live. Sandali, Father, babasahin ko mga pasalamatan muna pala natin si Brother Bong na nagpadala po sa atin ng 100 stars. Ayan, at mula naman kay Rita Trizais, in the name of the Father, to the Son, Blessed Virgin Mary, patubayan mo po kami sa aming lahat ng pamilya, pray for us. Amen. At mula naman kay Brother Bong Dukot, hello po Father Vic, please pray for my cousin Mary Christine Murillo para sa kanyang kagalingan. And Okay, prayers for Mary Christine. from Sol ni Quinto, prayer for the soul of my parents, Fidel and Aurea Wenceslao, and Rodolfo, Bobby, Rolando, and Lucas. And from Abe Santiago, magandang gabi po mula po sa Santa Maria, Bulacan. Yan. Ayan. Thank Maram. you, lalo na sa mga nagpadala ng stars. God bless you. At lahat po kayo ay binabati ko na ngayon ng isang mapagpalang tatlong mahal na araw ng Kapaskuhan na magsisimula sa Huwebes Santo ng gabi. Ito po si Father Vic De Jesus, kaysa ni Brother Randolph Avaricio sa ating Tarlac Studios, na pansamantala pong namamaalam at nananalangin na kayon ay laging kalingain ng ating mahal na inang si Maria at pagpalain ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you all at maligayang Pasko ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Kordero. Bye for now. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home.